Disclaimer: the following podcast includes sensitive themes on mental health that may be triggering to some viewers. Hence, viewer discretion is advised. Proceed only if you are comfortable with hearing discussions about sensitive topics. Additionally, the views and opinions expressed by the host and the guests in this podcast episode are their own and do not represent and reflect the views and opinions of the organization and institution. We also request the viewers of this podcast to respect the privacy of the individuals involved in the making of this podcast. We are the PS. Paalis ko na. Sabi ko nga. Sinabi ng kuneto. Once again, we are LPS. Kala ko pa sabi Good day everyone, welcome to Conversation. A deep dive into suicide awareness, perspectives on misconceptions. Hello, I'm Ren, or Bunny Valentine. I'm from AB Psychology. Hello, I'm Joanne May Jolly, but you can call me Jo, and I'm from BSY. Hi, I'm Cheryl Bopil. I'm from BSY 25, and you can call me Ryan. I'm Marta Reyes from AB Psych, BSY. What is mental health to you? Yung mental health para sa akin, it's something we also need to take care of. Ang mental health is the same as gano'n siyang kahalaga sa physical health natin. Dapat lagi isalang-alang yung emotional well-being ng tao kasi yun yung reason kung bakit siya nag-function everyday. So, without that, parang may hirapan yung tao na gawin yung everyday living niya. For me, mental health is more than just the feelings, the emotion, or behavior ng isang tao. Connected lahat yung relationship, yung career na everything sa mental health. So, kailangan talaga siyang alagaan. Kasi once na hindi siya naalagaan, talaga malaking impact nun sa isang tao. Mental health is something na kailangan mong ipaglaban, not just internally, pero externally through advocacies or mga seminar, gano'n. Kasi yun, mental health nga, sabi nga din nila na kailangan mo talagang ipaalam din sa iba kung ano nga ba talaga yung mental health kasi marami din talaga hindi nakakalam kung ano nga ba talaga ang mental health. So, why do you think mental health is such a debated topic in its validity? I-compare ko na siya ngayon sa mga naranasan natin na konti lang din talaga yung may access. Yung sa akin naman, kaya siya debated din talaga. Kasi hindi lahat educated, hindi lahat may alam. Katulad ng mga nabanggit din kanina. Tsaka, yun nga, yung sabi din ni Ate Martha na yung hindi lahat din talaga nakaka-afford ng kailangan din ng tulong para sa sarili din nila. Debatable siya kasi nga, alam ng mga pinaglalaban or alam ng mga nakapansin na kailangan siyang ipaglaban at kailangan siyang intindihin at pag-aralan. Tsaka add ko na lang din, dahil na mas marami na din nakakaalam ng tungkol sa mental health ngayon. Ang masama kasi doon na parang ginagawa siyang personality, ginagawa siyang trend. So, nakakadagdag siya para sa mga restaurant, para maging stigma din ito eh. Kaya it's important din na pag nag-raise ka ng awareness, make sure na yung mga nilalagay mo is tama. Kasi hindi lang, alam din, maraming tao, like for example in social media, ganun. So, it's important na mag-fact check kung ano yung mga nilalagay mo dun. Kasi may instances siguro na like, if mali nalagay mo dun, iba yung magiging perceptions ng tao. So, what made you take mental health more seriously? Sa akin kasi, based on my experience, I was diagnosed with GAD before. And based on experience, then kaya napansin ko nung una talaga, nahiya pa ako. Tapos itago ko talaga siya. Kasi yun nga, dahil sa stigma na din, I was influenced by the stigma. Na pag meron ka nito, may sakit ka, malala ka na. Tapos takot din akong mag-open up. Takot ko din siya i-open up sa pamilya ko. Which is, kalimitan ng case ngayon is because of family din talaga. Kaya natatago na din yung case nila. Ako, nung high school kasi ako, parang hindi talaga ako aware sa mental health. Until nung best friend ko, parang na-diagnose din siya. And parang
simula nun, marami na rin sa mga kakilala ko na nag-diagnose. So parang mas naging aware ako dun sa nangyari na, ay, important pala talaga, kailangan siyang alagaan. And kasi pag once na pinabayaan mo, hindi mo siya binigyan ng importance, talagang, I mean, magigets ko rin naman yung perception ng mga tao na pag nalaman nila na may mental health, naiya sila kasi ang ano ng stigma talaga na baka baliw na yan or something mas malala pa yung sinasabi na parang, hindi naman lahat ng tawag dito mga na-diagnose is malala. It's certain lang naman siya, disorder, pero yung mga taong yun, hindi still function normally. So, kaya para sa akin, parang yung nakita ko na konti lang talaga yung tao na nagbibigay ng importance sa mental health. So, parang interesting siya pag-aralan kasi hindi naman lahat alam yung tungkol sa mental health. So, parang if ever na pag-aralan ko siya or bigyan ko siya ng importance, nakaka-influence na kayo ng ibang tao na malaman yung tungkol sa mental health. Yung mga friends ko kasi, siguro nag-take toll yung pandemic sa kanila. Yung talaga yung pandemic. Nakita ko rin kung paano rin naapektuhan yung mom ko. Iisip ko, gusto kong alamin kung paano, like, ano ba yung nararamdaman nila, paano sila mas matulungan sa ganung paraan. So, ayun, parang, ayun nga. Yun din yung reason kung bakit nandito ako sa psychology na fit. Ako salinator. Yes! I'm a big fan of Salina. So, like, parang nalaman ko, she advocates mental health and things like that. So, natuwa din ako na parang gusto ko siyang pag-aralan talaga at saka para din sa sarili ko. Kasi nga parang para magkaroon din ng awareness, para din magkaroon din ng talagang certain things para din sa pag may mga kausap na ako, may mga dapat din ba akong sabihin or may mga hindi dapat akong sabihin. Yung mga gano'n. Nagkaroon ng certain time na parang may mga na-encounter ako na pag may mga naririnig ako na nag-open up or parang na-invalidate, so sinisip ko, bakit So talagang gusto ko siyang pag-aralan. Lalo na sa mga lalaki, aminin din natin, guys. Aminin din talaga natin. May mga dumaan sa part na pag nag-open up ka, ay parang ang hina mo na or parang sign of weakness siya. Like, vulnerability is not an option or is not for men. Yung parang ganun. Like, real men shows their basta yan. Yung mga tunay na lalaki, kayang ipakitang, kayang magpakatotoo at yun din ay emotions sila. Kaya din nilang i-open yan kasi may karapatan din kayo. Mental health it's not based on what gender or ano man yan. Kasi para din sa lahat. Kaya kahit ano pa edad mo, kahit ano pa yung sexuality mo, kahit ano pa yan, mental health is something talaga na we should look after din. Ayun. So for you, why is suicide prevention important aside from the obvious? Tayo lang din talaga magtutulong sa natin, sa environment natin, sa world, kumbaga, in general. Kasi bukod sa we only have ourselves, why can't we just treat others with love and kindness, diba? It's not that hard para maging totoo, maging mabait, at maging mapagmahal sa mga tao. If you are given, or if you were given a chance or opportunity to be able to help, to be able to advocate, to be able to send a message hindi lang sa isa, kundi kahit kanino, lalo na sa mga nag-struggle talaga, why not take the opportunity if kaya mo naman? Lalo na kung, na-experience mo and you also want to help others na in that same situation na mag-strive, mag-survive, and also mag-flourish as an individual. Yun nga, parang treat others how you wish to be treated. So Yes. kung alam mo yung pinagdaanan na yun, kung masakit para sa'yo, bakit may paparaan sa iba? Bakit mo papahirapan? Bakit mo papabayaan? Kung dumating ka sa point na yun na nasaktan ka, syempre, huwag mo din sana gawin din yun para sa iba. Diba? Important din yung lagi mo kinakamusta isang tao kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan nila. Alam mo kahit isang kamusta lang, alam nila may nakikinig sa kanila. So, alam mo yung feeling na parang, okay, may nagkikare pa pala sa akin. So, every time na kayo ng mga friends mo, always ask them kung
ano yung pinagdadaanan nila or kamusta sila kasi important talaga i-maintain yung ganong action. Para sa akin, that's why it's important din na kamustahin yung isang tao. Like, kung kamusta na siya gaya na sinasabi mo. Kasi like, hindi lahat ng tao kaya i-voice out yung nararamdaman nila. Kasi, just like, kung mga sinabi niyo is how important it is to break the stigma. And yung simple pagkakamusta lang sa kanila, parang, alam mo yun, at least alam nila na andyan ka and ready ka na makinig para sa kanila. So, ayun, yun lang yung pinaka-importante sa akin. What are some common misconceptions of suicide prevention and mental health that you have noticed and can be debunked? Pag may na-diagnose na, yung baliw yan or like may self-take, yung mga term na, ano ba yung mga term na gano'n? Dapat hindi siya nila-normalize kasi, ano po yun, parang hindi siya talaga maganda pakinggan na parang bad impression ka agad gano'n. Hindi naman lahat ng mental disorder is gano'n kalala. Like, may mga certain lang talaga. Ayun, minsan din napapansin ko when it comes to workplace, pag alam ng employer na parang meron kang like mental health issues, hindi ka nila tinatanggap. Actually, Ayun. kahit sa mga certain college institution. Ayan, totoo yan. So, So, para sa akin, hindi dapat ganun eh. Kasi gaya ng sabi niya na nag-function pa rin yung tao. Ang kailangan lang nila is, alam mo yun, may konting pag-iintindi. Yun lang. Lalo sa mga groupings or group dynamics, Oo. siya yung madalas mag-open up. Siya din yung madalas na iniisipan na, huwag natin isama yan sa groupings kasi mahinang tao yan. Or baka pag-get lang yan sa groupings natin. Alam mo, yung pinakaayaw ko talaga is like, if yung isang tao nag-voice out kung nararamdaman niya sa mga friends niya, gano'n, like, openly communicating about his or her feelings. Tapos biglang sasabihin, like, may mga instances akong na-experience hindi naman ako, pero na-experience ko sa ibang friend groups, na if like, gano'n yung ginagawa ng certain friend nila, sinasabi nila, ang dami namang problema nito. Like, parang backstabbing way, na ang dami naman, parang ang sad girl naman nito, laging emote ng emote. Pero yun, pang hindi dapat nila ginagawa yun. kung wala akong masasabing, wala akong masasabi naman na maganda, yes, like parang makinig ka na lang, or kahit magyakapin mo lang, or parang okay lang yun. Yung mga gano'n, like huwag mo nang sabihin parang, kasi magsa-psychotic ka pa or something, kasi it can also affect yung stage yung pinagdadaanan ng tao. Mas lalala ka pag nag-comment ka pa ng certain. O kaya, kung hindi mo talaga kaya i-handle yung rant niya, it's better to be honest. Kesa naman na magpanggap ka na nakikinig ka, pero hindi naman siya sincere. Pwede ka naman mag-suggest na gusto mo, ano bang kailangan mong tulong na kaya kong ibigay sa'yo. What do you think are the risk factors for suicide? Grabe taas na emotion, tapos biglang babang gano'n. Nakakatakot yung gano'n kasi may na-experience akong gano'n. And dapat talaga, pinakausap mo siya ng madalas kasi di mo masasabi yung emotions na biglang sobrang mataas, baba. And ayun yung isa sa sign na dapat talagang kamusunin mo yung isang tao. Yung pain na nararamdaman ng isang tao is hindi na niya talaga kaya i-bear. Nagsisimula lang yan sa verbal na pag-a-admit na gusto ko gawin to. Self-harm, disclaimer. Trigger warning pala. Gusto ko gawin to, tapos lalalayan to the point na to end yung buhay na niya mismo. Yung factor din talaga is kung ano yung nararanasan niya externally, tapos yung effect na nararamdaman niya externally, tapos yung extent ng pain na kaya niya lang i-handle. For me, anything can be a factor. Whether diagnosed, whether hindi, whether okay ka, or whether hindi. So, para sa akin naman, kahit konting signs lang na makita mo, kagaya ng sabi ni Ryle, na like 2 words, like, take into account na may nararamdaman yung tao na hindi niya na kaya i-bear sa sarili niya. That's why, nagiging open na siya sa ibang tao.
Mararamdaman mo naman like if yung isang tao is hindi na the same as the behavior before. Like, mabigat na yun, yung nararamdaman niya. Kaya pati yung ginagawa niya in everyday life na apektuhan, yung personality and behavior niya na apektuhan. Ayan, so it's the little things that counts. Tsaka yung suicide kasi, it can happen anytime. But it's been on their mind for a long time. Tama. So, kaya yung iba sinasabi na suicide, biglaan yan. Hindi yan biglaan. Matagal na yan nag-stay sa utak nila. Talagang hindi, umabot lang talaga sa point na hindi na nila kaya at hindi alam ng ibang na nasa paligid nila. Kaya ang akala ng iba, biglaan niya lang naisipan. For awareness, what are the warning signs of suicide? First is yung mga interest niya and nagsasabi na siya na gusto kong gawin to or simple na hindi siya simple mabigat siya sa totoo lang mabigat siya. Mabigat siya. Yung trigger warning paglalaslas gamit yung mga sharp objects na, kahit anong sharp objects na nakikita nila sa paligid nila. Kaya, yung mga pag-scratch ng sobrang diin, to the point na nagsusugat, nagdudugo na siya. Yung mga ganung bagay ay kailangan, it's also a sign din na kailangan na possible yun suicidal. Siguro yung mga madalas mag-isolated na hindi na talaga sila nagpapakita din sa lumalabas ng kwarto. So, kailangan mo na talaga sila i-check. Kasi, di ba, usually, kunyari sa group of friends, ay, hindi, sige, uwi na ako. Hindi na siya sumasama sa mga normal na gala, or kahit sa mga family gathering na lagi na lang siya nakakulong sa kwarto. So, hindi mo alam kung anong pwedeng gawin niya. So, dapat i-check mo din talaga. Lalo na pag malala talaga yung pagka-isolate niya. Parang wala na siyang social involvement. Ayun nga rin, self-harm. Tapos like if meron certain attitudes na like yung simple nga lang na yun yung gusto niyang gawin lagi, yung mga interest niya. Tapos biglang nag-iba, yun, like isa na yun sa mga signs na parang may dinadamdam ng tao mo. In conjunction with the World Health Organization, the Internal Association for Suicide Prevention established World Suicide Prevention Day in 2003 with its triennial theme, Creating Hope Through Action. What actions can we provide to those who experiences and suffers from suicidal thoughts and tendencies? So, siguro, yun nga, like, parang kailangan mo lang is, like, mag-lend ng ear sa taong yun. And also, siguro, like, if hindi mo na, alam mong kailangan niya na talaga ng help, mag-refer ka siguro ng mga therapists or, like, yung mga hotlines na pwedeng tawagan, just in case lang. And also, check him or her once in a while. Lalo pag yung mga friends ko, like, nag-share sila ng mga posts na like, ako sa mental health, na alam mo talagang hindi okay. Kausapin mo lang, okay na yun sa kanila eh. Kahit samahan mo lang, okay na rin yun. Malaking bagay na rin yun sa kanila. So, yun lang yung sa akin personally, yun yung ma-offer ko. Kasi usually di sila ganun ka-vocal eh. Pero yung kahit samahan mo lang, big thing na din yun sa kanila. Alam mo lang may nag-care talaga sa kanila. Simple pagkamusta lang talaga sa kanila, sobrang lang. Based on experience kasi, may mga bigla na lang nag-chat sa akin, uy, parang lang ha. Okay, babasahin ko lang message niya. Tapos after niya mag-chat sa akin, kukumustahin ko siya. Tapos tatanungin ko siya, anong gusto mong gawin ko? Ayun yung, madalas ko ina-offer sa kanila. So, imagine, simpleng, like, just 3 words, kumusta ka na? Makakatulong ka na talaga. Diba? If talagang malala na siya. Or talagang, to the point na hindi na niya kaya talaga mag-function ng maayos. Unlike before, ayun, may mga pwede tayo i-recommend na sa kanya, 24/7 na helpline ba ang tawag doon? Ayun, pwede na natin siyang pwede tayo mag-recommend sa kanya ng ganyan. We need a friend, we need a family, we need that someone, certain someone, or even a group of friends, or parang basta certain people na makakausap or yung mga mangangamusta sa atin na aasahan talaga. Yung parang safe space where there is no judgment.
ayun, example ng clinic at SWC, di ba? Pwede natin sila i-recommend, lalo na kung classmate natin sila, or same, nag-aaral din sila dito na friend natin, ayun, pwede natin. Yes, pwedeng ipadaan. Kahit kunwari, di mo alam kung paano yung process sa SWC, pwede din muna sa LPF. Yes, of diba? course. Pwede sa LPF, Oo. like chat lang sa page or kahit may kakilala ka from member doon. Tapos, ayun, tutulungan nila kayong papunta sa SWC. Tapos, ayun, malalaman paano yung process, yung session, yung consultation. So for the last question, can you give a message to everyone who is having a hard time with their mental health? It's okay to feel vulnerable once in a while. So, take your time na, alam mo yun, like, if hindi mo pa kaya mag-open up sa iba, take your time lang. And also, if, like, kailangan mo na talaga ng help, siguro, like, kausap ka ng mga close friends mo, ganun. Kasi, importante ka dito. Huwag mong hayaan na mag-end lang sa ganun yung buhay mo. Ako naman, it's okay not to be okay. Yes. It's okay not to be okay. You have every right to feel what you feel, to think what you think, and to say something that you want to say. We're not always that type of person na laging jolly, laging energetic, lagi positive, laging everyday Alam mo, goods. perfect Ganun. talaga. Oo, yung parang tipong wala to at ang perfect niya na walang pinagdadaanan. Everyone, may mga pinagdadaanan sila na alam lang nila kung paano i-handle. Yes. Alam nila kung paano gawin dyan. Pero may mga taong hindi din alam. At yung mga taong yun, kailangan lang siguro, parang just, it's okay not to be okay, to the part na it's okay to open up what you feel to someone that you can rely on. You are valid, you are one of a kind, you are loved, you are gifted. Isa ka sa mga binigyan ng buhay na parang kahit may mga taong ayaw sa'yo or may mga magbabash sa'yo, sila may mga tao pa rin umaasa or naglo-look up to you kasi nga you are something that they cannot replace. You are rare. Yun talaga. You are unique, you're precious, and you are never alone. Yes, you're never alone. If you really need something, lalo na pag nag-overflow na yung emotion, yung nararamdaman mo, it's okay to cry. Napaka-cathartic na or napaka-helpful ng pag-iyak talaga. Lalo na pag hindi mo na alam kung anong gagawin mo, hindi mo na alam nangyayari sa buhay mo. Talagang andun ka na sa point ng buhay mo na lahat kine-question mo na okay lang umiyak, okay lang sumigaw, okay lang talagang ibuhos mo lahat ng nararamdaman mo sa journaling, pwede din yun. Okay lang yan. Everything nga, like sabi nila na everything na nararamdaman mo is valid. Kasi buhay mo din yan eh. You have the right. So, really, it's okay to not be okay. Gusto ko lang sabihin na mahalaga ka. Yun talaga yun. You're full of love. Kasi, alam mo, hindi ko din masasabi na kaya mo yan. Kasi di naman yung term na, iba-iba yung term na yung kaya mo yan. Hindi siya suitable sa mga ibang situation na gano'n. Pero gusto ko lang sabihin na yun nga, iiyak mo lang, tapos okay lang din maging vulnerable talaga. Kasi it takes a lot of courage talaga maging vulnerable. Normal yun. And hindi naman all the time strong tayo as a person. So, it's normal to feel that way. Tsaka imagine mo, umabot ka sa punto ng buhay mo na andyan ka. Yes, you're curious. Yes, you feel lost. Pero imagine mo, the courage you have to feel the courage you have, all the steps that you have to take. Malayo ka na eh. Parang, imagine your presence right now. Tandaan mo na you are not just you. You are more than you. And you can do more than what you think you can do. Mahaba pa ang journey, marami pang pagsubok, pero marami na rin ikaw na subukan. Yes. Nalampasan. Oo. Ayun. Thank you to our wonderful guests, Ate Jo, Kuya Randall, Ate Ryan, Ate Martha,
for sharing their thoughts in this podcast. This has been Conversation, and thank you for listening. Thank you. Once again, we are LPF, Igniting Hearts and Empowering Minds.